Yung impeachment, para sa akin naman kasi ano lang talaga politika lang naman kasi talaga to. Gusto lang naman talaga nilang sirain yung reputasyon ni Inday Sara at lahat ng mga Duterte. Gusto lang naman nilang kulayan ng korupsyon ang mga Duterte. Sabi ko nga nung mga unang mga komentaryo pa natin na pwede mong ibintang lahat sa mga Duterte. Pero hindi itong drugs, lalong-lalo na itong corruption. Kasi nung panahon ng PRD, nilabanan nila to Nagtatanga-tangahan na lang talaga sila. Hindi natin alam kung bakit. Alam din naman, ito naman mga nandiyan sa Kongreso na bumabatikos kay Inday Sara. Ito rin naman yung pare-parehas na mga kongresista na sumusuporta sa lahat ng mga panukala ni PRRD nung siya'y presidente. Kaya alam natin na lahat ng ito at saka in-expose sila ni Inday Sara. Hindi nila talaga in-expect na si Inday Sara magiging ganun grabing kapalaban. Na-shock sila Boss J at mga partners. Talagang nagulat sila na hindi nila akalain na mas matapang pa pala itong si Inday Sara kaysa sa tatay niya. Although sinabihan na sila ni PRRD na mas malupit yan kaysa sa akin. At saka impeachment sila ng impeachment. Just this morning nabalitaan natin yung nasabat na kilo-kilong uranium. Matindi yun. Matindi yun mga bossing, mas matindi yun kaysa dito sa impeachment na pinalalabas nila. Sobrang delikado nun sa totoo lang na kung ang masang Pilipino hindi gagawin issue yan. Medyo mabigat na issue yan. Tatalakayin natin yan sigurado mamaya, pero dito muna tayo kay Madam na VP Sara, yung impeachment na yan. Mahirap kasi wala naman silang napatunayan doon sa Quadcom Wala naman talaga silang napatunayan. Sa may yung good government Wala silang napatunayan. Bukod doon sa mga sinasabi nila ng mga pangalan na na hindi rehistrado. Alam naman natin na yung mga informants ng pamahalaan, hindi naman talaga alam nila na wala talagang patutunguhan ito. Kaya di ba nagpatawag na daw sila ng meeting diyan sa Malacanang. Sigurado ako na talagang failed attempt sirain si Inday Sara. Hindi nila talaga kalkulado nangyayari. Akala nila kontrolado nila yung mga bagay-bagay, pero it turned out na sa tagal-tagal ng mga hearings ng Quadcom itong good government, wala silang napatunayan ni isa doon sa korupsyon na sinasabi nila mga partners. Tama, Boss Dada, pero medyo nagpuputol-putol lang yung signal mo, nawawala-wala yung audio mo, no? Pero ikaw, Sir J. Ako, masagot lang bakit hanggang ngayon wala pa, no? Kayo muna. Ang tanong mo kasi, Oli, bakit hanggang ngayon dumaan na yung Lunes, magmamartes na bukas? Kaduda-duda Actually, dumaan na yung last week, ano? Unang-una, siguro nag-aantay ng signal yung Secretary General, but hindi nila pwedeng ipagpaliban yan o patagalin pa, no? Kasi merong merong timeline yan sa ngayon sa regulasyon, no? Kung ilang araw, hindi nila pwedeng ipitin yan kasi ang complainant hindi tagaloob. Di kalabas member ng Civil Society, Civil Society, no? They have to submit that to the anong tawag nito. Kasi nga ganito yung drama nila yung plano nila, no? Yung stick to the plan. May magpapile galing sa labas, may magpapile yung mga komunista, no? Pagkatapos may magpapile na supposed to be yung mga taga Quadcom, no? Yung mga taga good government. So yun ang inaantay. Kasi ang balak nila i-consolidate nila yan. Unfortunately, wala talaga, alam ng Quadcom, mapapahiya lang sila. So, hindi nila tinuloy. In fact, wala nga nakakatuwa nga yung si Mr. Chua, no? Sabi niya, ano na ito, summary na pagkatapos, pero bukas pa, no? Hindi malaman kung anong tawag nito anong klaseng kabubuhan meron, ano? Pero be that as it may, they have to attend, kung ano yung na-submit, kailangan matransmit na yan, no? And they have no choice but to transmit it within the week.
The longer it is delayed, mas lalo na silang hindi aabutan sa kanilang kalendaryo dahil nung na-file yung sa akbayan at saka yung sa civil society, 20 working days na lang natitira, 20 session days. Na-delay yan, nagsampa pa yung yung mga alagang komunista ni Speaker, no? Yung grupo ng Makabulok, Makabayan. So, anong tawag nito? Mas lalo nang na-delay. So, from the very start naman, sa oras pa lang, sa technical pa lang, wala na sila eh. Kulang sa oras. Pag tinignan mo yung unang complaint na dapat yun ang unahin talaga na tingnan, talaga ibabasura mo yun dahil walang substance. No, walang kwan talaga. Tama siya siguro sa forma dahil abogado nag-prepare, pero yung sustansya ng complaint, wala ka talagang mapipili doon na sustansya. Tsaka Boss Jay, may dagdag ko lang. Anong magiging basihan nila sa pagpapa-impeach kay Inday Sara kung hindi man nila natanong yung tao doon sa kanilang hearing? Matatandaan natin nag-take ng oath si Madam VP. Correct. Maghapon siyang nandoon pero wala namang tinanong sa kanya ni isa. Doon sa mga issues nila, and then ngayon siya yung ipa-impeach nila. Kaya nga yung good government hindi na nagsampay. Yun ang inaantay actually ng SecGen yung pangatlo, wala na silang ipapile Because alam nila, wala silang kaso. Ang mangyayari dyan, pag dumating sa House Committee on Justice, the same people who are members of the Justice Committee, itong mga taga-good government, hindi nila ma-justify yung complaint nila in terms of substance. Tsaka masisilip, Boss Jay, no? Kasi magkano lang itong confidential funds sa pinag-uusapan natin under sa VP, sa opisina ni VP Noong 2023. Yes, kumpara ito sa sa confidential funds ng Office of the President, ng Department of Justice, at kung sino-sino pang may mga confidential funds. Kung sa Office of the President, mga 2.7% lang yan. Mababa, mababa masyado. Wala pang 5% sa confidential fund. And remember, yung 125 million na yan, pera pa rin ang Office of the President. Kaya kung meron dapat magpaliwanag diyan, kaya sila hindi nila pwedeng i-file ang impeachment Because pag pinali ng impeachment, automatic they have to file an impeachment against the President because the funds came from the Office of the President.